Ito ang Day 2 Health Break Wellness for Teachers. Sa mga nakapanood na po ng part 1 ng aming vacation sa Baguio. October 27 kami lumuwas. Nakarating kami sa Azalea at ito nga ang Day 2. So abang nakikita nyo, walking directly kami sa Kuya J. Nasa loob lang siya talaga mismo ng hotel. Sa mga gusto talaga ng less hassle, I recommend this hotel. Gaya ng sabi ko doon sa Day 1, nag-avail na rin kami ng breakfast. Yung pang-breakfast pala namin ay mga common lang din na pagkain. Pero ang maganda dyan, eat all you can siya. By the way, Day 2 ang aming check-out. So just after eating, nakikita nyo naman, nagpalit kami ng damit. Favorite naming damit yan for Christmas. And yun lang, photo op lang kami. Kasi sayang naman kung hindi namin sulitin, di ba? Ang plan pala namin for today is yun nga. May friend ako na nakatira na rin sa Baguio. So nagtatrabaho siya ngayon sa isang bar. At susunduin kami ng alas 4 ng hapon. So ang plan is magpapalit kami ulit. Magkakaroon kami ng mga picture taking sa labas. So magpapalit kami ulit. Kasi napaka-aesthetic kasi ng harap for picture taking. Kaya yan, nakikita nyo, kulitan time, picture. Napakahalaga kasi sa amin ang memories. Kaya habang bata pa yung anak namin, picture lang ng picture. Sa time na yan, hindi naman kami nagmamadali kasi medyo matagal pa naman ang check-out namin. Kasi nakaligo na rin kami dyan, nakaligo na rin yung anak namin. Kumukuha na lang talaga kami ng mga magagandang angulo para meron kaming pang-post. Makakasave na rin siya na instead na magpapa-photoshoot pa kami for December, siguro ito na yun. O diba, planado lahat. Tapos, just after ng aming pictorial, mga edit, ito na nga. Tinest ko lang ulit yung aking DJI. Tinitignan ko lang kung it still functions well. So far, okay pa naman siya. Then after that, nagpalit na rin ako ng dress. Pati din si Mr. nagpalit na rin. Tapos siya nag-vlog anak namin. Your dress and this is mine. So, nakiusap na lang din ako sa mga security guard na kunan na lang kami dyan sa labas. Kasi very aesthetic talaga yung pinaka-lobby. Then dyan, buti na lang may tracker yung aming DJI. So, tip lang para makakuha talaga kayo ng magagandang picture. Huwag camera ang kunin nyo, video lang. Para screenshot nyo na lang yung magagandang angulo ninyo. So, ito pala yung pinakalabas ng hotel. Titignan namin kung may sasakyan dyan kasi dyan dumadaan yung sasakyan, ipapasok doon. Iikot kasi siya. Then, tingin namin okay na yung mga videos namin. So, yan, picture na lang din. Kasi oftentimes, ang lagi kong kinukunan itong mag-ama. Kaya sabi naman ng asawa ko, kami naman daw. Just after ng pictorial namin, ayan, nagpalit na rin ako kasi gusto kong komportable ako kapag nag-meet na kami nung friend ko. Ito na yung time na mag-check out na kami. So, since alas 4 pa kami magkikita ng friend ko, the plan is mag-i-stay muna kami ng SM Baguio. Doon na rin kami magla-lunch. So, pagpunta ng lobby, medyo nag-butt-in ako dyan kasi still remember, deluxe yung kinuha namin. Nung habang nagtututbrush ako sa loob, nakita ko yung signage doon sa may lababo. Superior ang nakalagay. So, inask ko kung bakit. Sabi nila, halos wala naman daw pinagkaiba ang deluxe sa superior. I just don't know why. Nevertheless, okay lang din naman. Nag-enjoy naman kami. So, while waiting for the taxi, naglaro muna si Kaishi sa labas. Kasi may playground sila doon. Actually, before ako nagpa-book, tinanong ko kung may susundo ba sa amin. Sabi naman nila, meron naman daw silang pa-free shuttle. Pero nga, hindi available that time. So, sabi ko lang habang nagbabiyahe kami dyan sa Baguio, kapag ikaw talaga ay nakatira sa Patag, hindi mo talaga mai-expect na yung mga dadaanan mo ay pataas, tapos paliko-liko, at saka hindi ko makalimutan dyan yung sobrang ganda at lamig ng panahon. Yung breeze talaga ng air. Para kang nasa ibang bansa. Tulad din ng mga napapanood ko sa mga nagbablog sa Baguio. Kaya talaga hindi kami nagsisisi. Tapos ang observation pa namin dyan ay napakalinis ng paligid. Disiplinado ang mga tao. So when we already arrived at SM Baguio, ramdam naman namin ang Pasko. Saktong-sakto lang talaga. Kaya nga nung naglabas na sila ng memo na magkakaroon ng wellness sa mga teachers, talagang agad ako nag-book. Tapos ito actually nakikita ko lang to. Napapanood ko siya sa FB Reels, ganyan. Kaya nung nadaan kami dyan, talagang kumain kami agad. At masasabi ko naman sa kinain namin ay sakto lang. Nothing special. Ang habol naman talaga namin dyan yung machine na mismo pupunta sa'yo. Yan hinahatid na lang. Pero pag mga soup, hindi siya pwedeng ilagay dyan kasi baka dumatapon. Kaya sinerve na lang sa amin yung isa pang order namin. Ayan hindi ko na sasabihin yung resto Basta masarap din naman dyan. Try nyo. Ito nga kinain namin. At isa rin sa mga reasons kung bakit kami pumapasyal ay para matikman din yung iba't ibang klase mga pagkain. Kasi yun naman talagang hilig ng family. So, dun talaga nag-i-strengthen yung aming bonding. So, just after ng aming lunch, nag-stay kami sa bandang 3rd floor Grabe, napakaganda ng view. Pansinin niyo yung ulap, diba? Naka-timelapse yan. Pero, ang bilis gumalaw ng mga ulap. Saktong-sakto talaga wala ang ulan. Ang ganda ng panahon. Napakaginang. Sarap-sarap. Tapos, pumunta kami sa may bandang 2nd floor. At kasi merong isang malaking pine dyan. So, pinaka
ay usapan ko yung anak ko na kunan ko siya ng video. Tapos nga pala, kapag kayo ay sakaling nag-book ng hotel pero hindi makikita yung mga city lights, ay suggest mag-stay kayo sa SM Baguio tapos paubutin nyo hanggang gabi. I'm very sure makikita nyo lahat ng mga ilaw ng mga bahay dyan. So makakalibre pa kayo. Kasi usually yung mga tourist naghahanap ng hotel or mga transient na may balcony na makikita ang mga city lights. And finally, nagkita na rin kami ng friend ko. Tapos we headed for Pirak Itogon Benguet. Napakaganda sa gabi at sobrang lamig sa kanila. So hanggang dito na lang. Abang for day 3.